This time, kung kayo po'y ready and excited na, let me know by saying Amen. Purihin ang Panginoon, and I hope na yung mga bisita po natin, hindi lang sila mag-enjoy, kundi mapagpala sa ating pong mapapakinggang mensahe. Ang message ko po ay inspired nung po naging tema ng camp na aking pinagsalitaan. Ang ganda po nung theme, Remember who you are. Remember who you are. Alalahanin mo kung sino ka. Tingnan po natin ang ating mga Biblia at buksan sa 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, at babasahin lang po natin ang 2 talata. At yan po sa Victory, dito po sa Living Water at sa mga kasama sa online, sa ating pong magiging pagbasa ng teksto, hiling ko po na ako po ay samahan po ninyo. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Kung ready na po kayo, please say Amen. Everybody, loud and clear, and of course, with understanding, let us read our text. 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Ready, begin. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Purihin po ang pagbasa ng banal na salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po una sa lahat ay nagbibigay ng mataas na kapurihan sa iyong kataas-taasan at kabanal-banalang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for saving us. And thank you for the privilege of worshiping you. I pray that this morning as we come to you, linisin mo po ang aming isip, puso at pagkatao. Marapatin mo po na kami, dakilang Diyos, ay maging karapat-dapat para ang pagsamba ay maging katanggap-tanggap. Help us, O Lord, to understand your word. Help us, O Lord, to understand your message. And please empower me, O God. Once again, fill me with your Holy Spirit, guide me, give me wisdom, and meet the spiritual needs of your people. Not just here sa Living Water, kundi sa mga kapatiran po sa Victory Fundamental Baptist Church at sa lahat ng kasama namin ngayon. Ibigay po namin nawa ang mataas na paggalang, ang tutok na atensyon sa pakikinig po namin sa mensahe. And may we be responsive, Heavenly Father, to your message. And please, Lord, tulungan mo kami at turuan na maging doer of the word and not hearers only. We praise you, Heavenly Father, and we thank you for everything. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. And natutuwa po ako sapagkat sa mga hindi nakakakilala at hindi nakakaalam, meron po tayong preacher na wala na po dito at nasa Mindanao madalas, pero siya po ay laging bahagi ng ating pong puso at isip at maging tayo sa kanila. In fact, sa Cagayan de Oro, full support po ang Villa family. Meron din po tayong diakono na wala na rin po dito. At ngayon po, binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na madalaw po tayo. They are now staying sa Palawan po. At sila po na may tuloy-tuloy sa kanilang buhay pagsamba. At natutuwa po tayo sapagkat yung anak, at least, nagiging dahilan para hindi natin completely ma-miss po sila. So sapagkat nandito naman si Gab at kasama natin, just for all of us to know, ngayong umagang ito, kasama natin si Deacon Edwin Pineira. Deacon Edwin, ayan, sa mga hindi nakakakilala, nasa Palawan na po sila, doon na po sila, for good na po sila roon, and I praise the Lord, and that is actually a surprise sa akin po na makita ko po siya at makayakap ko po siya. Ano ho? So salamat, Deacon Edwin, na talagang alam kong kasama kami lagi sa inyong prayer, at Lord willing, makikita po tayo doon. All right, 1 Peter chapter 2 verses 9 and 10. Ang sulat ni Apostle Peter ay nagpapakilala at nagpapaalala kung sino po ang mga tunay na mananampalataya.
The context is very important sa bawat pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. So ito po ay hindi pang lahat ng tao. May specific na group of people na tinutukoy si Peter. At ito po ay ang believers. Ang sabi po niya, "But ye are a chosen generation, a royal priesthood, an holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Which in time past were not a people, but are now the people of God." Yun po ang nakakakilig doon. Diba? Ang napakasarap maramdaman. Yung bang ikaw ay tukuyin na people of God. If you are a genuine believer, I am telling you, sa Bible po, God is the one claiming us. Ang kanyang claim, we are His people. Amen? Not all people are the people of God, but if you are a genuine believer, you are included sa inaangkin ng Panginoon na people of God. Kaya ko naman po sinasabi yan, the idea is very clear. Nung sinabi po sa verse number 10, which in time past were not a people. Ang context po, sabi niya, na kung saan sa usaping nakaraan, hindi tayo people of God. Pero ngayon, dahil saved na, people of God na tayo. Kaya sabi ko po, napakaganda ng tema nila at ito pong message na ito ibinigay ng Panginoon sa akin at nung ito po ibigay ng Panginoon sa akin, living water, victory, bilang mga ipinagkatiwala ng Panginoon sa akin, kayo kaagad ang isa sa naisip ko na ma-encourage sa pamagitan ng mensaheng ito. Amen? I want to remind everyone, hey Christians, we are God's people. Amen? We are God's people. Gusto ko munang tingnan po natin sa context natin yung doctrinal side. Pag tiningnan po natin sa doctrinal approach, ang mga totoong mananampalataya, sila po ay ikinukonsider na God's purchased possessions. Ang ibig sabihin po, tayo po'y mga pag-aaring tinubos at binili ng Panginoon. Now, to all our visitors, I want all of you to understand na kapag ka po unbeliever, tayo po ay nasa puder na ng dyablo. Hindi po ba? Ibig sabihin, kung tayo po'y unsaved, tayo po'y alipin ng dyablo, and in fact, nakakalungkot man, pero Biblia po ang nagsabi na pagka hindi mananampalataya, anak ng dyablo. Ang record, John 8:44. Pag hindi mananampalataya, anak ng dyablo. Kasi po, ang anak ng Diyos, si Jesus Christ lang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. It is just good na nakita natin from the Word of God na ako at ikaw, bagamat anak ng dyablo, sa katotohanan, hindi anak ng Diyos dahil isa lang, bugtong na anak lang ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. But in John chapter 1 and verse number 12, ang sabi po, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kumbaga po, kung ang pag-uusapan, Bible teaching, ang turo ng Bible, isa lang ang anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos, Panginoong Jesucristo. Sa John 1:12, pag ikaw ay nanampalataya, pag ikaw ay tumanggap, binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos by virtue of adoption. Kaya ang sabi po ng Romans 8 and verse number 14, for as many as are led by the Spirit of God, anong sabi po? They are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Yun lang po na idiin sa atin na anak tayo ng Diyos. Blessing po yan. Amen? Masaya ba kayo na anak kayo ng Diyos? Hindi basta claim, kundi talagang spiritual standing natin na ang Biblia mismo ang nagsasabi na inaangkin ng Diyos, binigyan niya ng karapatan na maging anak niya yung mga totoong nanampalataya sa Kanya.
And as we continue on, it is good to learn this very important message. Hey, we are God's purchased possession. Kaya nga, ang kaligtasan po, kahit anong paghihirap ang gawin ng tao, hindi niya po pwede makuha ang kaligtasan niya sa paghihirap niya. Kasi ang kailangan po matubos. At ang tanging pangtubos is the precious blood of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi po ng Bible, hindi po silver o ginto ang naging dahilan para matubos tayo. Ito po ay ang dalisay, walang salang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At kung titingnan niyo po sa Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Nililiwanag po na kapag ka-Kristiyano, sa verse number 13, sinelyuhan ng Panginoon. Kaya po nilinaw din, pagdating ng 14, na tayo po ay kanyang purchase possession. Kaya mga Kristiyano, maganda lang na napapaalalahanan tayo. Kasi minsan, ligtas na tayo, Kristiyano na tayo, pero kung mabuhay tayo, parang atin ang ating sarili. Paalala po, 1 Corinthians chapter 6, verses 19 and 20, hindi ka na sa sarili mo. Meron ang nagmamay-ari sa atin, ang tumubos sa atin, ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? In 1 Corinthians chapter 6 verses 19 and 20, nilinaw po, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you? Hindi ka na sa iyong sarili. Malinaw po yan, for ye have been bought with a price, therefore glorify God in your body which are God's. So mga kapatid, mga minamahal, napakagandang paalala na ang tunay na Kristiyano, sa usaping dapat aware po tayo, tinubos tayo ng Panginoon. Amen? Hindi biro ang naging pangtubos ng Panginoon. Ibinigay ng Ama ang kanyang bugtong na anak. Ibinigay ng anak ang kanyang buhay. Itinigis niya ang kanyang dugo. Hindi lang upang tayo po'y matakpan sa ating mga kasalanan, kundi mahugasan, malinis sa ating kasalanan, because for without shedding of blood is no remission. We praise the Lord for our redemption. Amen? We praise the Lord for our salvation. So, bear in mind that you are God's purchased possession. Not only that, we are His proclaimed priest. We are God's proclaimed priest. Kung nung panahon po ng kanyang bayan, ang may access upang makipag-ugnay ay ang mga saserdote, gusto kong malaman nyo po, mga kapatid, sa ating pong konteksto, ang deklarasyon, ang proklamasyon, ang tunay na mananampalataya, tayo po ay priest. Amen? A royal priesthood. Meaning to say, if you are a genuine believer, open na po ang access natin sa Diyos. At ito po ang isa sa stand ng Baptist. We believe in the priesthood of the believers. Amen? Opo, hindi po yung pastor lang. Ang lahat ng totoong Kristiyano ay priest, proclaimed priest, ayon sa doktrina ng salita ng Diyos. Mga kapatid, purchase possessions. Proclaimed priest. Not only that, mga kapatid, we are God's peculiar people. We are God's peculiar people. Amen? Ano man po ang kalagayan at estado ng buhay natin sa mundong ito, gusto kong malaman that if you are a genuine believer, kung talagang Kristiyano ka, ang mga Kristiyano ay espesyal sa Panginoon. We are His peculiar people. Yung ibig sabihin po ng salitang peculiar sa tamang konteksto, ito po'y kakaiba, mga kapatid. Sa mas masarap pakinggan, espesyal. Tayo po'y espesyal sa ating Panginoon. Tayo po'y peculiar people, strange dito po sa mundo, but special in the sight of God. Amen? Kaya sana po, ganun tayo umakto. Sana isa sa ini-enjoy natin. Hindi yung ang lalim-lalim, ang ganda-ganda, ang yaman-yaman ng diwa sa pagpapala ng buhay mo bilang isang Kristiyano. Mga kapatid, yung maalaman mo pa lang na ikaw ay purchased possession, na ikaw ay proclaimed priest, na ikaw ay peculiar people, enough reason para hindi ka mabuhay na matamlay at mukhang kawawa sa mundong ito. Sometimes it is very sad to see. Kristiyano ka, mukhang inapi ka.
Kristiyano ka, mukhang kawawa ka. Kristiyano ka, mukhang ikaw pa ang masasabi nating kinakakakitaan ng bigat ng buhay. Kung Kristiyano ka at naintindihan mo at naaalala mo kung sino ka, titiyakin ko sa iyo na walang magiging puwang ang kalungkutan because it is really a great blessing to know na ako'y tinubos ng Panginoon, na ako ay bayang pinili ng Panginoon. Importante na malaman natin, special tayo sa Panginoon. Yun po yung doctrinal side ng ating spiritual standing. That is actually included sa doctrine of salvation. Mga selyado tayong pag-aari ng Panginoon. Ang pagmamay-ari sa buhay ko, ang pagmamay-ari sa buhay mo, ay pagmamay-ari na ng Diyos sapagkat tinubos niya tayo ng hindi bibirong halaga. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, remember who you are. Now, tingnan naman natin yung practical side. Let us also consider sa kalagayan natin bilang Kristiyano. Of course, aral pa rin po ito ng Biblia, pero gusto ko pong tingnan natin on the practical aspect. Sino ba tayo? Okay? Number 1, we are His workmanship. We are His workmanship. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ang verses 8 and 9 ay nagbigay po ng emphasis na ang usapang kaligtasan ay hindi usapang pangsarili mo, hindi usapang panggawa mo, ito po ay gawa ng Diyos, biyaya ng Diyos, at sa pananampalataya, tayo po'y ligtas. Amen? But look, in verse number 10, ang sabi po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. It is good to understand kung ano po ang expectation, kung ano po ang dapat naiintindihan ng mga Kristiyano na dahil ikaw ay ligtas, ang sabi ng Bible, we are His workmanship. Ang gusto ko maging emphasis natin dito is the testimony of the saved. We are His workmanship. I want to emphasize the testimony of the saved. Po tayo. Kung talagang tayo po'y mananampalataya, ang sabi po, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Alam niyo po mga kapatid, sa ilang mga Bible records, consistent po eh. Like for example, in Philippians chapter 2, verse number 12, ang sabi po ni Apostle Paul, hanggang sa mga ilang pang kasunod na talata, ang sabi po niya, okay, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now, much more in my absence. Anong sabi po? Work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Mga kapatid, kung doktrina ang pag-uusapan, tayo po ay may banal na spirito na siyang selyo ng ating kaligtasan. At ang patunay na may banal na spirito na tayo, yung pong manifestation sa ating pong testimony. Kaya nga minsan nagiging questionable. Remember, one of my messages here sa Living Water, Hebrews chapter 6, hindi ba may debatable passage po doon? Yung pong mga verses na kung saan yung iba po hinugot yung passage na yon para ituro po ang doctrine ng losing salvation, wherein as we all understand, nung pinag-aralan po natin yan, natuklasan natin, mga kapatid, ang punto ng writer sa verse number 9 and verse number 10 ng Hebrews chapter 6, but beloved, meaning to say, ang tinukoy na yung mga saved, yung mga talagang mananampalataya. But beloved, we are persuaded better things of you, things that accompany salvation, though we does speak. So, meron daw pong inaasahan na kapag ka talaga na saved, meron pong mga manifestation or proofs ang genuine salvation. Amen? And how about us? Diba? Tayo, na nagkiklaim na sa Diyos tayo.
na tayo po ay anak ng Diyos. Mga kapatid, paalala, remember who you are. We are His workmanship. Dapat tayo ang kinakakakitaan ng magandang patotoo. Dapat hindi mga kulto ang masasaya sa gawain. Dapat yung mga totoong save ang masasaya sa gawain. Dapat ang excitement sa lahat ng gagawin para sa Diyos nakikita sa mga totoong mananampalataya. Kaya there are times na sinasabi ko po, better not to claim na totoo tayo kung yung manifestation ng pagiging totoo hindi naman nakikita sa buhay natin. Sabi mo, Kristiyano ka di pakita mong maayos na lakad mo. Sabi mo, Kristiyano ka di patunayan mo sa magandang pag-uugali mo. Sabi mo, Kristiyano ka di patunayan mo na ang Kristiyano, ang kagalakan nito, gawain ng Panginoon. Hindi yung lagi mo kine-claim, ligtas ka na, Kristiyano ka na, pero lihis ang buhay mo, masama ang ugali mo, hindi tama ang lakad mo, magiging kahiya-hiya pa ang pangalan ng ating Panginoon. And because of that, nagkakaroon po ng duda pati sa doktrina ng kaligtasan. Di ba napakasakit na kalagayan? Yung malinaw na doctrine ng Bible na question dahil sa malabong buhay natin. Di ba nilinaw niya? Tayo po kinuha niya mula sa kadiliman into His marvelous lights. Kaya nga Kristiyano, paalala lang, tayo raw po ang ilaw, meaning the reflection of our Lord Jesus Christ dito sa mundong ito. Kaya ang kanyang sinasabi, and let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen? Remember who you are. We are His workmanship. Second, we are His witnesses. We are His witnesses. Kung doon sa first point natin, ang emphasis natin, testimony of the saved, ngayon naman po, gusto ko ipakita rito, yung task for the soul winners. Mga kapatid, dapat naintindihan mo yung practical side ng pagiging sa Diyos natin na idinideklara ng Panginoon, we are His workmanship, we are His witnesses. Tayo ang mga saksi ng ating Panginoon. Malinaw po ang record, Old Testament, New Testament, but I want to be more particular sa sinabi po ng New Testament that when our Lord Jesus Christ resurrected, before His ascension, He gave His Great Commission. Anong sabi niya? Acts 1:8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Kristiyano, paalala to. Witnesses tayo ng Panginoon. Kaya po parang questionable, Christian, pero walang burden for souls. Christian, pero walang involvement sa soul winning endeavor ng gawain. Christians, pero negative sa misyon. Ang hirap pagtagpuin. Why? Sapagkat kung pag-uusapan natin kung sino tayo, tayo po ay mga saksi ng ating Panginoon. Amen? Kaya po ito naman ay lagi na nating nababanggit sa mga kapatiran. Sa gospel books, pinakita roon yung Great Commission. Malinaw po, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Go and preach the gospel to every creature. Ye are my witnesses, or His witnesses, as I have you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bear much fruits, and that your fruit should remain, that whatsoever shall ask of the Father in my name, He may give it you. And as the Father had sent me, even so send I you. Ganong weight sa iyo? Ano ang bigat nito sa iyo? Ano ang dating nitong message nito sa iyo? Magkikibit-balikat ka lang? Na kung tutuusin, dapat malaman mo, ikaw ay saksi ng Panginoon, pero ano ang magiging kabuluhan na naglagay siya ng saksi na hindi naman willing sumaksi?
Kaya kung may masipag sa paghayo, dapat yung mga totoong save yun. Kaya yung soul winning action team natin, huwag nating babaliwalain yan mga kapatid. Every opportunity that God is giving us, let us join the group. Let us join the team. With the team, mga kapatid, punta tayo sa mga lugar. And I really praise God sapagkat bilang pastor na ang tibok ng puso para sa pagsaksi, ang tibok ng puso para sa pagpapatotoo, ang tibok ng puso para sa misyon, ang tibok ng puso para sa pag-aakay ng kaluluwa, it is really great and wonderful in my heart to know na ako'y nagpapastor sa church na may puso para sa soul winning. Amen? Yes, yun ang reason kung bakit nag-grow ang ministry. Yun ang reason, mga kapatid. Kaya yung mga workers natin, saludo ko sa kanila. Ang sisipag po niyan. Nakikita ko sa mga post nila na sila may mga Bible studies. Natutuwa ako sa mga youth natin, sa mga ilang adults natin na talagang hindi po inalintana ang kanilang kalagayan because we are all aware that we are God's witnesses and it is our task na dapat tayo po ay ma-involve sa soul winning. We are His witnesses. Thirdly, we are His warriors. We are His warriors. Ano po ang emphasis natin? Doon po sa unang puntos that we are His workmanship? Testimony of the same. Ano po ang emphasis natin sa puntos natin that we are His witnesses? The task for the soul winners. And then, in point number 3, we are His warriors. Ang emphasis natin dito is the toughness of the soldier. Yung tibay, yung tapang, yung tibay ng dibdib bilang mga sundalo ng Panginoon. I remember the Apostle Paul when he reminded Timothy bilang sundalo, ang sabi niya, "Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ." Alam nyo, tayo mismo, naririnig natin ito, na ang sundalong nasusugatan, lalong nag-iibayo ang tapang. Lalong tumatapang, mga kapatid. Kaya nga, sa akin po, personally, hindi ba nakakaranas tayo ng mga atake ng kaaway? Di ba? So, ang ating pong tinatanggap na turo, bilang mga mananampalataya, wala tayo sa playground. Nasa battleground tayo. Meron pong everyday battle. Tama po? Yung iba nga sa inyo, baka kaya mga mukhang lumpo dahil po sa battle ninyo eh. Parang hindi maiangat ang balikat eh. Mga kapatid, because in the reality of the Christian life, meron pong everyday battle and what we need is to be tough. Diba? Yung bang mitibay ka, mitatag ka talaga. Kasi ang sabi nga po ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Efeso, finally, my brethren, be strong in the Lord and the power of His might, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Mga kapatid, kung simpleng battle lang, hindi mo mapagtagumpayan, di ba nakakahiya naman yung ating pong pinaka-superior? Di ba? Ang inaasahan niya, ang mga sundalo niya matatatag. Ang mga sundalo niya matatapang. Yung mga sundalo niya handang humarap sa laban. Mga kapatid, we need toughness as we face the spiritual battle. Opo, kala nyo ba magaan na tanggapin na ang bata-bata pa ni Hana, kinuha na siya kaagad ng Panginoon? Matinding laban po yan. Kung ikaw ay matatalo ng emosyon at hindi ka magpapakatatag at magpapakatibay, apektado ka na tiyak sa iyong spiritual life. The same thing with some of the experiences or battles na na-encounter po natin as we continue on in the Christian life. Sinasabi ko po na baka yan po ang magpatamlay sa atin. Mga kapatid, kung aking pong pag-iisipan ang aking pang sariling kapakanan, mas masarap na sa kalagayan ko ngayon, mamamasyal na lang, mas masarap na nandoon na lang ako sa bahay, manunood na lang ako ng FPJ, mga minamahal. Pero ipinaalala ni FPJ, hindi pa tapos ang laban. Meron akong laban na dapat harapin.
Kailangan sa pagtatapos yung po pwede kong sabihin, mission accomplished, sir. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Yan dapat. Yun yung moment na para sa akin, titigil ka na. Kung po pwede mo nang sabihin, I have fought a good fight. Mission accomplished. Pero ang problema, ang battle nga natin, mga pangsarili lang eh. Di ba? Pang mananampalataya nga, ang battle nyo, yung battle lang, hindi nyo pa mapanatagumpayan eh. Kristyano, hindi laro ang spiritual life. Kristyano, hindi madali, hindi magaan ang laban. Tayo po'y sundalo ng Panginoon. Dapat may idea po tayo. No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life, that he may please him who hath chosen him to be a soldier. You see? Sino pumili sa atin? Hindi ba ang Diyos? Therefore, we are His warriors. We are God's soldiers. At bilang sundalo ng Panginoon, hindi po pwedeng papatay-patay ka. Hindi po pwede na mahina ang loob mo. Kailangan alam mo, kasama ko ang Panginoon, anumang laban, mapagtatagumpayan ko. Anumang laban, haharapin ko. Sapagkat alam ko na kasama ko ang Panginoon. At dahil kasama ko siya, kung ang Panginoon, kung ang Diyos ang kakampi ko, sino ang mananaig sa akin? If God be for us, who can be against us? Kaya dapat ang claim natin, nay, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen? So that one day, when we stand before the Lord, ang sasabihin natin sa Kanya, I have fought a good fight. Remember who you are. We are His warriors. Last but not the least, we are His workers. We are His workers. Tayo po ay mga kamanggagawa o manggagawa ng Panginoon. Hindi natin pinag-uusapan dito yung mga full-time worker lang, kundi mga Kristiyano na ang sabi ng Bible, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. At ang sabi po ng Bible, 1 Corinthians chapter 3 and verse number 9, for ye are laborers together with God. We are God's husbandry, we're God's building. 2 Corinthians chapter 6 and verse number 1. We then as workers together with God. Kristiyano, remember who you are. Worker ka ng Panginoon. Ha? Kahit itong mga full-time worker natin, hindi ko kayo worker. Hindi kayo worker ng church. Humanly speaking, it seems na worker kayo ng church, worker kayo ng pastor. But actually, in reality, sa tamang kaisipan, worker tayo ng Panginoon. Kaya wag pag nagtampo ka sa pastor, uuwi ka. Huwag yung kapag ka nahirapan ka, susuko ka. Huwag yung kapag ka po may nakatisuran ka, iiwan mo. Tandaan nyo po, hindi ka manggagawa ng kung sino-sino. Manggagawa tayo ng Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit ako sa aking kalagayan bilang manggagawa ng Panginoon, ano man ang sakit na nararamdaman ko, ano man ang paninira na maramdaman ng kahit sino sa inyo, hindi dapat pinapayagan na yan po ay magpatigil sa inyo. Kasama yan sa laban at kasama yan sa karanasan bilang manggagawa ng Panginoon. Concerned po ako sa health ko eh. Concerned po ako sa welfare ko eh. Mukha bang pababayaan tayo ng Panginoon pagka sa Kanya tayo nag-serve? Diba? And what I would like to emphasize, dito po sa last point natin, we are His workers. Therefore, dapat may teamwork sa service. Dapat may teamwork sa service. Ang ibig sabihin, tulungan po tayo. Ang ibig sabihin, magkakamanggagawa tayo. We need to treat each other na worker ng Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko po, how can I do the work kung wala akong kasama sa team? Pastoral staff ng Living Water Baptist Church, preachers,
ng Living Water Baptist Church at ng Victory Fundamental Baptist Church, leaders, ministry leaders ng gawain ng LWBC at BFBC, kayo ang katim ko sa gawain. And I am very much aware and admitted at the same time that the reason why God is accomplishing many great things in this ministry, it is not just because of me, it is because of all the workers of God. Amen? Kaya nga, tulong-tulong lang po tayo. Orkestra, mini orchestra, yan ang inyong trabaho bilang manggagawa ng Panginoon. Do not leave your post. Minsan iniiwanan natin ng ganun-ganun lang eh. Member ng choir, gawin yung commitment yan. Worker kayo ng Panginoon. Mga kapatid, sa lahat ng ministry na pinaglagyan sa inyo, ang Diyos ang naglagay sa inyo. Kaya dapat matapat nating gawin yan. At bawat ministeryo na ipinagkatiwala sa atin, magkukomplement po yan para mag-accomplish ng dakilang accomplishment ang Panginoon. Hindi dapat magmamalaki ang pastor sa usapan ng gawain sapagkat ang pastor na tapat aamin sa katotohanan na hindi niya kayang mag-isa ang gawain. And that is the reason why mapapansin niyo po, napaka-appreciative ko sa bawat member, sa bawat manggagawa, sa bawat nasa ministry. Why? Because I am admitted na hindi po pwedeng ang gawain gagawin ng nag-iisa. Kaya mga kapatid, siguro magandang pagkakataon nito para medyo magbulay-bulay tayo. Ang tamis-tamis isipin, we are God's purchased possession. Ang sarap sa pakiramdam that we are God's proclaimed priest. That we are God's peculiar people. May blessing ka ba na itatapat at hihigit dyan? Oh, what a blessing. Amen? Yung tawagin tayong anak ng Diyos, yung malaman nating ligtas tayo, na tayo'y tubos na tayo'y ligtas na. Mga kapatid, wala akong makitang anumang pagpapala na po pwede nating ipantay dyan. Pero maganda rin po na huwag niyong makalimutan yung practical na aspeto po ng pagkamay-ari ng Diyos sa atin. We are His workmanship. We are His witnesses. We are His warriors. And we are His workers. Bakit ka aayaw kung alam mong sa Diyos yung ginagawa mo? Alam nyo bilang tao, di ba nakakapagod? Bilang tao, sabihin natin, kung ang gagana yung pagiging tao natin, nakakasawa. Nakakapagod. Kaya pala may talata si Paul sa mga taga-Galacia, kabanatang 6 talatang 9, and let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Kaya pala may ganung talata, kasi may ganung tendency. Kahit Kristiyano na tayo, umamin tayo. Dumarating ka sa point na sa usapang kaisipan, pagod ka na at nandun na yung temptation na tumigil ka na, mag-quit ka na. But listen, saan ka dadali ng paghinto? Saan ka dadali ng pagtalikod? Saan ka dadali ng pagsuko? Hindi ba sa lalong malalang kabiguan? Mga kapatid, samantalang kung tayo po ay tatayo, maninindigan at magpapatuloy na alam mo, kasama natin ang Panginoon, wala tayong laban na hindi mapagtatagumpayan, wala tayong gawain na hindi may-accomplish, at wala tayong masasabi nating kahirapan na hindi kayang ma-overcome. We just need to trust the Lord. Amen? Please consider this message. Remember who you are. Huwag naman po nating ituring na parang napakamura ng ating naging kaligtasan. Huwag naman porkit hindi tayo nagpakahirap, itatrato nating mababaw ang ating kaligtasan. Paalala po, ang hirap-hirap ng dinanas ng Panginoon para ikaw at ako masave. Hindi biro ang ibinayat ng Panginoon para sa ating katubusan. Kaya ngayong umagang ito, Victory Fundamental Baptist Church, Living Water Baptist Church,
sa ating pong evaluation, habang pinakikinggan po natin ang mensaheng ito, ano po ang ipinauunawa ng Panginoon sa atin? Di ba natin kayang isakripisyo yung mga pangsariling bagay? Sa napakalaking sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa atin? Magaang ba natin tinitingnan yung katayuan na tayo po ay kanyang masasabi nating masterpiece? We are His workmanship. We are His witnesses. We are His warriors. And we are His workers. Tumayo po tayong lahat. Yuko po tayo, pikit po tayo. Yung mga bisita po natin, nakasama po nila nanay, request ko lang po na somebody na po pwedeng mag-share po sa kanila ng gospel. Yung clear presentation ng gospel. Thank you po sa inyong pag-attend. We appreciate your presence dito po sa service natin ngayong umaga. And you're always welcome to attend. Gusto lang po namin na bago po matapos ang service, yung po mga kasama po nila Nanay Susana, punta lang po kayo doon po sa office. Isi-share lang po sa inyo ang message of salvation. This morning, gusto ko pong mag-focus sa mga members ng church. Sa mga nagkiklaim na tayo po ay mananampalataya. Kung kayo po'y medyo particular sa pakikinig sa mensahe, binigyan ko po muna ng weight sa ating pong introduction. Yung hindi birong kalagayan natin, doctrinally speaking. Purchase possession, proclaim priest, peculiar people. Ganyan tayo ka-special sa Diyos. Pero binigyan po natin ng emphasis sa message na ito, ang mga paalala. We are His workmanship. Ang Diyos ang nagligtas sa iyo. Ang Diyos ang may gawa sa iyo para sa mabubuting gawa. How is our testimony? We are His witnesses. Diyos ang nagkiklaim na tayo po'y mga witnesses niya. How is our task? We are His warriors. Kaya hindi ka dapat nagtataka sa mga laban sa buhay. Sundalo tayo ng Panginoon. How is your toughness? Gaano mo handang harapin ang lahat ng laban? And another claim of God. We are His workers. How is our teamwork? Kaya po, lagi kong pinapansin, yung hindi magandang relasyon ng miyembro sa miyembro, advantage ni Satan yan. Yan ang magpapaging imposible para sa teamwork. Sapagkat kung di relasyon natin, ayos ang relasyon natin sa isa't isa, paano tayo magkakaroon ng teamwork? Doon ka magsimula. Try your best na maayos ang relasyon natin sa bawat kapatiran. Walang kairingan, walang kasiraan, wala pong mga kabigatan ng loob. Mga kapatid, mga minamahal, I hope na nakikinig kayo. At inuunawa nyo ito. Huwag yung gawing automatic na lumalapit kayo. Make sure that you really understand the reason why. Nagpo-forward kayo at lumalapit kayo sa altar. We are His workmanship, witnesses, warriors, and workers. Kamusta ang ating testimony, task, toughness, and teamwork? Tumutugtog po, mga kapatid. Ang himig ng paanyaya. Pagka may alam kang nakasisira sa testimony mo, do not they blaspheme that worthy name by the which you are called. We are carrying the name of Jesus. We're carrying the name of God. We better be careful with our testimony.
Be good. Be godly. Don't forget the task. Hindi dapat kulto ang mga humahayo. Dapat yung mga Kristiyano ang humahayo. Ang dapat nag-aakay ng kaluluwa ay ang mga witnesses ng Panginoon. Understandable. All of us here, we're facing battles along the way. Or maybe presently, meron kang battle na kinakaharap na talagang being human. Nakakatakot, being human. Mabigat, mahirap. Or maybe bilang sundalo ng Panginoon, na-experience nyo na that you have been wounded. Pero kakampi natin ang Diyos. Kung sakali mang medyo nasuko na tayo, kung sakali mang medyo nakapag-isip na tayo ng pagtalikod, kung sakali mang medyo umatras na po tayo, kung sakali man, at ngayon po naliwanagan ka, go back to your post. You are supposed to be His soldier. And as workers, kailangan po nating mag-work as His God's team. Teamwork po ang kinakailangan. Pastor Poy, please, for our closing prayer. Just continue to pray, mga kapatid. Ama naming banal, nagkapasalamat po kami sa kabutihan mo po sa amin, Ama, at patuloy niyo pong pinaalala kung sino po kami. Ama, hindi po kami talunan dahil alam namin ikaw ang aming kakampi. Salamat dakilang Diyos sa pagpapasigla, pagpapalakas, pagpapatatag po sa amin. Dahil nakilala namin lubos, Panginoon, sino po ba talaga kami bilang mananampalataya? Sino po ba kami dakilang Diyos bilang iyong anak, bilang warriors, bilang workers, bilang witnesses? Lord, ang dami naming task bilang anak mo, ang dami naming privilege bilang anak mo. Napakarami, Panginoon, na ipinagkaloob mo po sa amin na maaaring nalilimot namin na ipagsasawalang bahala namin, Panginoon. But thank you, Father God, for this realization, Lord, knowing who we are, na kami, Panginoon, ay maraming maaaring magawa bilang iyong anak. Kaya salamat, Panginoon, sa aming pong bishop. Salamat, Panginoon, sa aming pastor. Salamat, Panginoon, sa bawat miyembro ng iglesyang ito. Salamat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng tinakda mo sa aming iglesia na siyang nagiging dahilan upang kami ipatuloy na makapaglingkod, makapagbigay ng aming buhay sa iyo. Napakasarap, Panginoon, pakinggan ng iyong salita. Napakasarap aralin ng iyong salita na siyang nagpapalago po sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, patuloy na gumawa at kumilos po sa amin at pagpalain, Panginoon. Maging, Panginoon, ang mga nasa Victory Fundamental Baptist Church, maging, Panginoon, ang nasa Japan. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at salamat dakilang Diyos sa napakasarap na mensahe pong ito. Kaya mo, Panginoon, hindi po matapos dito, Panginoon, kundi ito ay aming isa pamuhay. Gawin po namin sa aming paghayo bilang iyong anak. Salamat po ng marami sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at amen.